hindi kayo delay. As is, kung ano po yung atin pong ginagawa rito, yung ating, kumbaga, nagiging setup, yun yung inyong nagiging para bang view. Okay? Kaya yun ho yung ating advantage. Well, ngayon pong gabi, tayo po ay mag-aaral na ng salita po ng Panginoon. Well, para po sa mensahe ng Diyos, please open your Bible in the book of Ephesians, Ephesians chapter 6 and verse number 18. Okay, Ephesians chapter 6 and verse number 18, sabi po rito ng Bible, praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints. Tayo pong lahat ay yumuko at pumikit, tayo po'y manalangin. O aming Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, sa gabing ito, Panginoon, muli kami po ay nagpapasalamat sapagkat alam namin na ang gabing ito ay kalooban mo na amin pong bigyang halaga sapagkat ito po'y pananalangin at pag-aaral sa inyo pong salita. Kaya Panginoon, kami po na nagkakatipon-tipon ngayon, inyo po kaming samahan, inyo po kaming pagpalain, tulungan mo po, O Diyos, ang mga kapatiran, ang bawat isa, nakasama po namin ngayon na maunawaan ang mensaheng ito na amin pong pag-aaralan. Bigyan mo po kami, O Diyos, ng divine wisdom, bigyan mo po kami ng humble heart, bigyan mo rin po kami, Panginoon, ng attentive mind para po sa aming gagawing ito, Panginoon, ay tunay po na buong inam naming matanggap ang pagtuturo mo sa amin at kami po bilang inyong mga anak ay matuto at sumunod at lumakad sa inyo pong kalooban. Kaya panalangin ko po, Panginoon, sawayin mo po ang paggawa ng kaaway, pigilan mo ang nais ng dyablo sa amin pong gagawing pag-aaral. Tulungan mo po ang bawat isa, ikaw po ang aming pinagtitiwalaan. At sa iyo rin po namin, O Diyos, iniaalay ang amin pong gagawin at kung ito po ay, Panginoon, gambalain ng dyablo, sawayin mo po. Tulungan mo kami na makapag-focus at makapag-concentrate sa amin pong pag-aaral. Sa iyo po namin pinagkakatiwala ang lahat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Well, our title for this message is Keep Praying. Okay? Keep praying. So, meaning, ito hong sinabi po ng Ephesians chapter 6 and verse number 18 ay nagtuturo po sa atin na tayo po ay dapat manatiling nananalangin. But wag naman po natin gawin parang exaggerated na para bang mayat maya, hindi na ho tayo nagtrabaho, wala na tayong ginawa kung hindi manalangin lang. Siguro yung dapat natin pong maunawaan, yung dapat po nating intindihin dito po sa sinabi ni Apostle Paul in the book of Ephesians, sana po maging klaro. Kasi ang idea po dyan, nung sinabi niyang praying always with all prayer, parang kagaya rin po yan doon sa sinabi niya sa 2 Thessalonians chapter 5. Kaya nga po, yun yung bagay na magandang tignan natin ngayong gabi. Well, para lang po sa ating pagsisimula, naisip ko lang, nung idea yung sinabi niyang praying always, parang ang tinuturo po dyan pray continually. Okay? Pray continually. So, ibig sabihin, ito po ay nagtuturo sa atin na tayo ay dapat nananalangin, hindi lang po sa panahon na tayo po ay may pangangailangan, hindi po sa panahon na tayo po ay gipit lang, kundi kahit ano pong kalagayan, kahit ano po ang ating pong sitwasyon, mga kapatid, naniniwala po ako, tama sa isang Kristiyano na tayo po ay mapanalanginin. Kasi yan po ang sabi ng Bible Diba? Kaya nga, yung unang bagay na tignan natin dyan, diba? Pray continually. So, meaning, hindi ka magpe-pray dahil gusto mo lang. Hindi ka magpe-pray dahil gipit ka. Magpe-pray ka dahil Kristiyano ka at dapat isa yan sa pinamumuhay ng mananampalataya, isa yan sa dapat ginagawa ng isang tunay na Kristiyano. Pray continually. Second thing, na magandang i-consider din natin doon sa ideyang praying always or keep praying. Number 2, pray, conformably. Ibig sabihin po nung conformably dyan, yung parang tayo po ay nakikiayon
Di ba? Tayo po'y nagsasubmit, nagpapasakop, para bang nakikik-conform tayo according to His will. Kapag tayo po kasi nagpe-pray, tingnan po ninyo mga kapatid, ganito po kasi yan. Pag tayo po ay nagpe-pray, para bang ang ibig sabihin po niyan kinikilala po natin yung kalooban ng Diyos. Ano yung gusto niya sa atin, ano yung gagawin niya sa buhay natin, para bang ito po pag-acknowledge natin doon ho sa gustong mangyari ng Panginoon sa atin pong buhay. It doesn't matter kung yan po ay sa tingin natin, gusto natin o hindi. Kaya nga, yun po yung bagay na magandang malinaw po sa ating lahat, mga kapatid. Di ba? Di ba? Pray conformably. Di ba? Kapag tayo po nagpe-pray, gaya ho nung sinabi ng Panginoon, nung siya po ay nandoon po sa Garden of Gethsemane, nung siya po ay nananalangin, not my will, Lord, but your will be done. Kasi yun po ang tama when it comes in prayer. Tayo po ay nagsasubmit, nagpapasakop, pinakikita natin na tayo po ay willing sumunod sa kalooban ng Diyos. So that's the meaning or the idea of pray conformably. Diba? Nananalangin tayo na isinasubmit, isinusurrender po natin ang ating mga sarili. Yan ang ibig sabihin yan. Okay? Not only pray continually, hindi lang po pray conformably, but also pray correctly. Dapat po, pag tayo mananalangin, siguraduhin po natin na yung ating pananalangin ay tama. Ano ho? Kasi po, alam naman natin na yung atin pong sinasabi sa Diyos, alam po yan ng Panginoon. Diba? Naririnig ng Diyos, nakikita ng Diyos, yung atin pong mga pangangailangan. Tingnan po ninyo, yung sinabi po ng Matthew chapter 6, verses 5 to 8. Medyo marami-rami pong talata ito, mga kapatid, sundan po ninyo. Sabi po ng verse number 5, and when thou prayest, thou shalt not be as the hypocrites are. For they love to pray standing in the synagogues and in the corners of the streets, that they may be seen of men. Verily I say unto you, they have their reward. But thou, when thou prayest, enter into thy closet, and when thou hast shut thy door, pray to thy Father which is in secret, and thy Father which seeth in secret shall reward thee openly. But when you pray, use not vain repetitions, as the heathen do, for they think that they shall be heard for their much speaking. But in verse number 8, the Bible says, but not ye therefore like unto them, because for your Father knoweth what things ye have need of before you ask Him. So, meaning, hindi na ho natin kailangan pang, di ba, ilagay yung sarili natin doon sa idea na gagayahin po natin yung iba doon sa kanilang paraan ng pananalangin. Kaya nga ang paalala po sa atin ng Panginoon, wag po tayong magkamali sa atin pong ginagawang prayer. Kaya nga maganda ho, dapat yung ating, kasi lagi nga ho tayong nagpe-pray. Madalas po tayong nagpe-pray. Hilig natin yung pananalangin. Kung mali naman ho yung ating ginagawang pananalangin, hindi rin po yan magiging acceptable. Yung answered prayer, medyo nalalayo ho tayo sa katotohanan. Malayo at malabo. Bakit? Kasi nga po, yung prayer na binabanggit po rito, dapat tama yung atin pong pamamaraan. Una, hindi po dapat yung paulit-ulit na kagaya sa ibang relihiyon. Hindi ho dapat ganon. And then, yung idea rin po ng sinabi po rito, hindi po dapat ipinagyayabang o kaya, di ba, ipinakikita sa mga tao na parang nagmamagaling tayo sa kanila. Mali rin po yun, mga kapatid. And another thing, di ba, yung idea rin po na sinabi po rito sa verse number 7, but when you pray, use not vain repetitions. Yung dapat pong ilalagay natin doon po sa ating sasabihin sa pananalangin ng mga salita ay nararapat angkop doon ho sa ginugusto natin o yung inilalapit natin sa Panginoon. Kaya nga nung sabi ng Apostol Pablo, dapat maging specific tayo
sa kung ano po yung gusto nating sabihin sa Panginoon, mga kapatid. Kaya malinaw po sana ngayong gabi, ito hong ating pinag-aaralan. Diba? Sabi ko nga, yung tatlong bagay na yan napakahalaga para i-apply po natin yung pananalangin. Tandaan po ninyo, pray continually. Yan po ang ibig sabihin ng Ephesians chapter 6 and verse number 18. And not only that, pray conformably. Pagpapasakop, pagpapasubmit, di ba? Sinusurrender natin yung ating sarili at ang gusto nating mangyari ay yung kalooban ng Panginoon. And last but not the least, pray correctly. Yan po kasi yung magandang matutunan nating lahat. Yung pag tayo ay nag-pray, yung alam nating siguradong ang sagot ng Diyos ay yes. Ano po? Kasi tama yung ating ginawang pananalangin. And for our message, dito ho sa atin pong talatang pinag-aaralan, sabi po kasi ng verse number 18, balikan ko lang po mga kapatid, Ephesians chapter 6 and verse number 18, the Bible says, praying always with all prayer, okay, and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints. Number one, na magandang pag-aralan po natin dito po sa ating talatang binasa is you are directed by God. So pag pinag-usapan po kasi yung prayer dyan, mga kapatid, magandang maging malinaw po sa atin. Sa atin pong lahat, sa mga kapatiran natin. Sinabi po rin kasi sa Luke chapter 18 and verse number 1, and he spake a parable unto them to this end, that men ought always to pray and not to faint. Okay, klaruhin po natin yung sinabi ng verse number 1. Sabi po dyan, doon sa medyo kalagitnaan, that men, referring to the believers, referring to all the Christians, ang sabi dyan, that men ought always to pray. So, ibig sabihin, dapat tayo po ay laging nananalangin. So, ang ibig sabihin po dyan, you ay directed or sabihin natin commanded by God to pray. This is not a pleading. This is not a request. Hindi po ito pakiusap ng Diyos. Hindi po ito nagsusumamo ang Panginoon sa atin para tayo ay manalangin sa Kanya. It is very clear in verse number 1 that men ought always to pray. Not ought to pray, but always to pray. Don't forget the word always. Naintindihan po ninyo yung sinabi ng verse number 1? Di ba't malinaw po doon sa sinabi ng talata that men ought always to pray. Hindi po that men ought to pray. No, the Bible says men ought always to pray. So meaning, ang pananalangin ay kasama sa mga pinagagawa ng Diyos sa mga mananampalataya. Mahalaga po ang soul winning. Mahalaga po ang giving. Mahalaga po ang singing. Mahalaga po yung mga ibang bagay na ginagawa natin sa ministry ng Panginoon. But I believe, hindi po bibigyang pansin ng Biblia ang pananalangin kung hindi po yan mahalaga sa atin pong Diyos. And for me, as I understand, mga kapatid, dito ho sa talatang ito, mga kapatid ko, binanggit po ng Panginoon that men ought always to pray and not to faint. So, alam ho ng Diyos na ito po ay gawaing nakakapagod. Ano po? Ito po ay gawaing hindi po madali. Tignan po ninyo, prayer na nga lang, bakit sinabi pa ng Bible na, di ba, and not to faint? Because ang tendency po kasi ng mga Kristiyano, ng mga mananampalataya, ay tumigil, mapagod. Tandaan po ninyo, walang mahirap, walang madali sa isang Kristiyano na ang puso ay wala po sa kanyang gagawin. Kasi the problem is, hindi po yung dali o hirap Kasi yung hirap, kapag ang puso tama, hindi ho nagiging mahirap, nagiging madali. Pero yung madali, kahit madali po yan kapag ang puso, lihis at liko, nagiging mahirap. Yan ho yung ibig sabihin. Sabihin po natin ngayon sa atin pong sarili, yung sinabi po ng verse number 1, that men ought always to pray and not to faint.
you and I are directed by God to do this. Tinuturuan po tayo ng Panginoon, inuutusan po tayo mga kapatid na tayo ay dapat nananalangin always. Yan ho yung sinabi po ng Bible. Di ba? Malinaw na itinuro po sa atin, di ba, maging ng Panginoon at ni Apostol Pablo, praying always with all prayer and supplication in the Spirit. So mahalaga po ang pananalangin mga kapatid ko. Diba? Sapagkat yan po ay iniutos ng Panginoon, itinuro ng mga apostol, pinagagawa po sa atin. Diba? Dapat lagi ho nating pinibigyang pansin at kinikilala natin yung atin pong, diba, pananalangin sa Kanya na mahalaga. And second thing, na magandang i-consider po natin dito po sa ating pinag-aaralang talata, una nakita natin, you are directed by God. Second thing, you are dependent on God. Diba? You are dependent on God. So, ibig sabihin po nito, yung salitang always to pray, meaning, wala kang ibang kinikilala na malalapitan at mahihingan ng iyong pangangailangan. Kaya nga lagi kang nagpe-pray. And we all know na ang prayer, most of the time, mga kapatid, kadalasan, ang intindi natin, pag nagpe-pray, may kailangan. Kaya nga, tignan po ninyo, basahin po natin yung sinabi po ng 1 Thessalonians chapter 5 and verse number 17. Okay? Sabi po rito, sundan po ninyo, pray without ceasing. Kanina, nung pinag-aaralan ko po ito, mga kapatid, iniisip ko, ano ba ang intensyon? Ano yung intensyon ng verse number 17 ito sa 1 Thessalonians chapter 5? Na kung tutuusin, parang kung babasahin po ninyo yung whole chapter, parang ito po naligaw. Parang naligaw, parang out of context siya kung tutuusin. Parang hindi po siya akma doon po sa context ng mga talata sapagkat tingnan po ninyo, sabi diyan, ang tinutukoy po ng chapter 5 na yan ng 1 Thessalonians is patungkol po ron sa pagbabalik ng Panginoon, di ba, doon sa mangyayari sa kinakaharap. So parang ang layo po, mga kapatid. Pero pilit ko pong tinignang maigi, ano yung kaugnayan nito? Tignan po ninyo, mga kapatid, kasi yung salitang pray without ceasing, meaning you are dependent on God for every good. Without Him, you can do nothing. So meaning, kapag wala ang Panginoon, di ba, afar from Him, afar from God, di ba, if without Him in our lives, brethren, we cannot do anything. We are nothing. You can do nothing. In other words, feel that the dependence at all times and ye will always be in the spirit of prayer. So meaning, kaya mahalaga po yung salitang pray without ceasing. Ibig sabihin, pinakikita po natin na ang Diyos ang kinikilala natin na siyang atin pong tagatugon, tagabigay, tagaprovide ng lahat ng atin pong mga kailangan sa buhay. And those who feel the spirit of, sabihin natin, of God is frequently as possible and be found in the exercise of prayer. The more na ikaw ay nagiging prayerful, the more na ikaw ay nananalangin, lagi mong nararamdaman ang Espiritu ng Diyos. And you are really blessed. Bakit? Sapagkat, alam nyo ho, ang tawag po dyan sa Bible ay fellowshipping with God. Nakikipag-fellowship ka sa Panginoon. Nakikipagtagpo ka, nakikipag-usap ka, kaya nga yun po yung kaparaanan ng Kristiyano para po tayo ay makapagsalita sa Diyos. Kaya nga, the praying man is the one who does not rely on his own strength. Diba? The prayerful man is the one who does not rely on his own might and sabihin natin kalakasan. Hindi ho yan dumidepende sa kaya niyang gawin. Kaya kapag ang isang Kristiyano mapanalanginin, ang kinikilala niyan, Panginoon sa kanya pong buhay.
Di ba? And the prayer is sabihin nating very powerful and effective para po sa ating provision. So what we need is i-maintain po natin and let us live in the attitude of prayer. No matter what activity we are engaged in. Mga kapatid, kahit ano pa yung ginagawa natin, always keep praying to God. Maliit o malaki ang gagawin mo, di ba? Madami o konti, malayo o malapit ang pupuntahan mo. Always don't forget to pray first. Kasi yun po yung mahalaga, pagkilala po yan, na tayo ay sumasandal sa Diyos. Parang, kumbaga, mas madali po nating maintindihan, parang anak yan sa magulang. Minsan yung magulang naiinis, mayat maya, hingi ng hingi yung anak. Penging pamasahe, penging pang load, 'di ba? Magpapa-load lang ako, penging baon, 'di ba? Penging pambili ng ganito, may project kami, hingi ng hingi yung anak. Abay natural, kanino hihingi yan kung hindi sa magulang? Ganon din po ang Kristiyano. Pinakikita lang po natin sa Diyos na sa Kanya po tayo nakasandal, kaya po tayo laging lumalapit sa Kanya. Kaya nga mga kapatid, hindi ho napapagod ng Diyos na pakinggan tayo. Sabihin natin sa sarili natin, hindi napapagod ang Diyos para po sa mga hinihingi natin at tinatawag natin sa Kanya. Kaya lang, paalala ko, kagaya kanina, di ba sa ating introduction, dapat po correct yung atin pong pananalangin. Kaya nga alam niyo mga kapatid, yan po yung sinabi ng verse number 17. Pray without ceasing. Ang ibig sabihin pala niyan, pagkilala sa magagawa ng Diyos sa atin pong buhay. And then number three, you are desiring God sa buhay mo. Diba? You are desiring God. So para bang, ito yung binanggit po ng Colossians chapter 4 and verse number 2. Tignan po ninyo. Colossians chapter 4 and verse number 2, continue in prayer and with, sabi ito, watch in the same with thanksgiving. Okay. Pansinin po ninyo yung sinabi ng verse number 2. Ano yung unang dapat nating gawin? Manalangin, tama? Pagkatapos po nating mag-pray, ano yung susunod nating gagawin? Pansinin po ninyo mga kapatid. And watch in the same, di ba? Not only continue in prayer or watch in prayer, but also watch in the same with thanksgiving. So alam nyo mga kapatid, the more na tayo po ay tumatawag sa Kanya, mas lalo ho nating aasamin ng Panginoon sa buhay natin. Alam nyo kung bakit? Yung sinabi ng verse number 2 meron na po kayo magiging idea Ano yung sabi ng Jeremiah 33:3? Call unto me and I will answer thee and shew thee great and mighty things which thou knowest not. So ibig sabihin, tayo po ay kumbaga may pag-asa at may mapanghahawakan na kapag tayo po ay nagpe-pray, ang susunod dyan, magpapasalamat ka na. Amen po ba mga kapatid? Amen po ba sa inyo, sa mga nakakapakinig? Pag nagkatapos kang mag-pray, ang susunod dyan, magpapasalamat ka. Bakit? Sapagkat ang Diyos ay tapat, ang Diyos ay totoo, ang Diyos ay sumasagot ng pananalangin. Kaya ang susunod pong gagawin natin, mga kapatid, pasalamatan siya. Kaya nga yung idea you are desiring God, meaning, lagi mong hinahanap sa buhay mo ang Diyos. Di ba? Lagi mong tinitignan sa buhay mo ang Panginoon. Yun po kasi ang tama mga kapatid. Diba? Kahit ano pa yung hiningi natin, kahit ano pa yung naging sagot ng Panginoon sa prayer natin, ang tama, pagkatapos nating mag-pray, sisiguraduhin ko po, magpapasalamat tayo. Dahil hindi ho tayo binibigo ng atin pong Diyos. You know, sabi po ng 1 Peter chapter 4 and verse number 7, but the end of all things is at hand. Be ye therefore sober and watch unto what? Unto prayer. Tingnan po ninyo, sabi ni Pedro, but the end of all things is at hand. So meaning,
ang lahat ng bagay na meron sa mundong ito, Diyos ang may hawak at may control. Kaya nga, anong sabi niya? Ini-encourage niya tayo. Be ye therefore sober and watch unto prayer. Why? Because sa Diyos, ang alam ko po, walang imposible. Sa Diyos, ang alam ko po, walang hindi niya kayang sagutin na pananalangin. Sa Diyos, ang alam ko po, sa pagkaintindi ko po dito sa 1 Peter chapter 4 verse number 7 na yan, kaya po tayo minomotivate ni Peter, simple lang naman. Sinasabi niya rito, may magagawa ang Diyos. Kaya nga mga kapatid, anumang sitwasyon, ang dapat po nating matutunan, keep on praying to God. Manatili po tayo, huwag tayong mapagod, huwag tayong magsawa sapagkat ang Diyos ay hindi napapagod, hindi nagsasawa na sagutin at pakinggan yung atin pong mga panalangin sa Kanya. Mga kapatid, huwag ho nating sayangin yung isang dakilang pribilehiyo na ibinigay po sa atin na makapanalangin at makaranas ng kabutihan ng Diyos sa atin pong mga buhay. Tandaan po ninyo, sa Diyos walang imposible, sa Diyos walang hindi siya magagawa, pero para po mangyari ang mga bagay na yan at maranasan natin sa atin pong buhay, ang sabi po ni Pedro, be ye therefore, be sober and watch unto prayer. Sabi ni Pablo, pray without ceasing. Sana po sa atin pong naging pag-aaral ngayong gabi, tunay po na tayo ay pinagpala ng